Isang grupo ng magkakaibigan ang bumisita sa isang liblib na baryo upang dumalo sa pista. Ngunit sa kanilang paglagi, napansin nilang may isang malaking itim na baboy na tila sumusubaybay sa kanila. Habang lumilipas ang gabi, isa-isa silang nawawala. Napagtanto nila na ang baboy na iyon ay hindi ordinaryo, isa itong halimaw na nagpapalit anyo at nabubuhay sa laman ng tao. Subscribe to our channel. Dumating ang tatlong magkakaibigan, Mea, Jessa, at Carlos, sa baryo. Tahimik ang lugar, kakaibang katahimikan ang bumabalot sa paligid. Nagsalita si Mea, grabe ang tahimik naman dito. Sumagot si Carlos, akala ko may pista. Bakit parang pista ng patay itong napuntahan natin? Nagsalita na rin si Jessa, naririnig niyo ba iyon? Parang may bumubulong. Sa gilid ng kalsada, isang matandang babae, si Lola Sela, ang nakatayo, nakatingin sa kanila na may malamig na ngiti. Habang kumakain sa bahay ng kamag-anak ni Jessa na si Mang Dario, may naririnig silang kaluskos sa labas. Nang silipin nila, isang malaking itim na baboy ang nakatayo sa gitna ng bakuran na tila nagbabantay. Nagsalita si Carlos, may baboy pala kayo dito. Sumagot si Mang Dario, hindi yan basta baboy. Biglang tumakbo ang baboy papunta sa kadiliman, naiwan ang kakaibang takot sa kanilang isipan. Nagpatuloy sa pagsasalita si Mang Dario, ang tagapagbantay ng baryo. Dito, ibinunyag niya ang madilim na lihim tungkol kay Lola Sela. Nagsalita si Mang Dario, hindi yan basta baboy. Yan si Sela. Sumagot si Jessa, Sela? Sino po siya, Mang Dario? At nagpatuloy muli si Mang Dario, isang babaeng isinumpa. Ipinakita ni Mang Dario ang lumang larawan ni Sela, mas bata at may matalim na tingin. Pareho sila ng matandang nakita nila kanina. Bago pa man dumating si Mea, may isang babae sa baryo na nagngangalang Sela. Noon, isa siyang albularyo na kilala sa kanyang mga mahiwagang panggagamot. Ngunit isang araw, inakusahan siyang gumagamit ng itim na mahika matapos mamatay ang isang bata na hindi niya nagawang magamot. Dahil sa galit ng mga tao, pinagpasyahan nilang parusahan si Sela. Ipinagapos siya sa isang puno sa gitna ng kagubatan at iniwan upang mamatay. Ngunit bago siya bawian ng buhay, isang nilalang mula sa dilim, isang matandang aswang, ang lumapit sa kanya at inalok siya ng immortalidad kapalit ng kanyang kaluluwa. Sa matinding pagnanais na makapaghiganti, tinanggap ni Sela ang alok at naging isang aswang na may kakayahang magpalit anyo. Simula noon, bawat hating gabi, lumalabas siya sa anyo ng isang itim na baboy upang maningil, pumatay at kumain ng laman ng tao. Kinagabihan, nagising si Mea at Carlos, wala si Jessa sa higaan niya. Nakita nilang bukas ang pinto. Lumabas sila at natagpuan ang punit-punit na damit ni Jessa, may bahid ng dugo sa may kakahuyan. Sa di kalayuan, isang baboy ang nakatayo. Sa bibig nito, may tumutulong dugo. Nagsalita si Carlos, hindi ako naniniwala sa aswang pero parang may mali talaga. Sumagot si Mea, bumalik na tayo. Biglang lumingon ang baboy. At sinimulan sila nitong habulin. Mabilis silang tumakbo pabalik sa bahay, ngunit nadapa si Carlos. Habang papalapit ang baboy, lumaki ang katawan nito at naglabas ng matatalim na kuko. Sumigaw si Mea, takbo, Carlos takbo. Biglang huminto ang baboy at tumakbo pabalik sa dilim. Bumalik sila kay Mang Dario para humingi ng tulong. Nagsalita si Mang Dario, hindi kayo makakaalis hanggat hindi natin yon napapatay. Ang huling nakakita sa kanya ang susunod niyang bibiktimahin. Napatingin si Mea at Carlos sa isa't isa, sila ang target ng baboy na itim. Sa isang lumang altar sa gitna ng kagubatan, ipinakita ni Mang Dario ang isang sinaunang itak na pilak. Nagsalita si Mang Dario, ito lang ang makakapatay sa kanya. Dapat tayong maghanda. Sa malayo, naririnig nila ang ungol ng baboy. Habang nagtatago sila sa kakahuyan, nakita nilang unti-unting nagbabago ang baboy. Nagiging mahaba ang mga paa nito, nagiging tao, hanggang sa lumitaw ang isang matandang babae na may matalim na kuko at pulang mata. Nagsalita si Carlos, Diyos ko totoo nga, na ang baboy na itim ay si Aling Sela. Ang aswang ay si Lola Sela. Ngayon, nakangiti siya, ipinapakita ang matutulis niyang ngiti. Mabilis na tumakbo sina Mea at Carlos. Hinahabol sila ng aswang, lumulundag ito sa pagitan ng puno. Sumigaw si Mang Dario sa altar.
Kailangan natin siyang iharap sa apoy. Ngunit nadapa si Mang Dario at inatake ng aswang. Sumigaw si Mang Dario, tapusin mo siya, Mea. Sa isang matinding galit, itinarak ni Mea ang pilak na itak sa puso ng aswang. Nagsisigaw ito, unti-unting nasusunog sa aso na apoy. Kinabukasan, paalis na sina Mea at Carlos sa baryo. Akala nila itapos na ang lahat. Nagsalita si Mea, wala na siya, tapos na. Sumagot si Carlos, sana nga. Ngunit sa isang madilim na eskinita, isang bagong itim na baboy ang lumitaw, tahimik na nakatingin sa kanila. Kung nagustuhan mo ang ganitong kwento, maaari mong pindutin ang subscribe button, i-click ang notification bell at iselect ang all. Pindutin na rin ang like, share, comment dahil malaking tulong po sa amin yan. Maraming salamat po sa panonood.